Mga kaimbento, good morning, good morning, good morning, good morning! Ngayong umagang ito ay nag-request si Habi ng seafood mukbang dahil wala ako dito ngayong hipon at alimango or alimasag. Kaya pusit lang ang aking mailalagay at syempre kasama ang mais. Tara, tumpisahan na natin. Meron ako ditong 50 grams na butter, so yan, nilagay ko na siya and nilagyan ko rin siya ng konting oil para naman hindi masunog ang ating butter. Yan ang sekreto, o diba? Alam nyo na naman yan. Then, ang susunod naman nating ilalagay ngayon is ang onion. Isang maliit na sibuyas lang, mga kaimbento. Yan. At isutay-sutay lang natin hanggang sa mag-caramelize ang ating onion. Bago natin isunod ang 1 head ng garlic. Isang buong garlic yan, minins ko lang. Then, nilagyan ko rin siya ng isang pirasong sili. Kasi naman mahilig kami sa maanghang, mga kaimbento. Kaya hindi nawawala ang sili at ang pampaanghang dito sa aking palaging nilulutong mga ulam. Then, nilagyan ko rin siya ng tomato paste. Ang tomato paste lang kasi ang meron ako dito, kaya yan lang ang aking inilagay. Pero mas gusto ko yan kasi hindi siya maasim. Hindi ganun kaasim na kagaya ng tomato sauce. Then, nilagyan ko rin siya ng isang shrimp cube, o diba? Shrimp yan, hipon na cube. Then, sutay-sutay lang natin siya hanggang sa maluto ang ating tomato paste. At pagkaluto ng ating tomato paste, ay nilagyan ko siya ng 1/2 cup ng Sprite, o diba? Masarap kasi pag Sprite ang ating ilalagay dito sa seafood mukbang. Seafood pusit lang ito, mga kaimbento. Then, nilagyan ko rin siya ng 2 tablespoon ng oyster sauce para naman medyo may lasa-lasa na ang ating sauce. Then, nilagyan ko rin siya ng pamintang durugo, di ba? Nag-isip pa. Pamintang durugo, depende na sa inyong panlasa. Nilagyan ko rin siya ng asina, depende na rin sa inyong panlasa. At 1 teaspoon ng garlic powder. Then, sutay-sutay lang natin yan, mga kaimbento. Halu-haluin lang natin hanggang sa mag-thick ang ating sauce, o di ba? Then, ang susunod naman nating ilalagay ngayon is ang ating keso. Bali, yung keso na yan is mga 100 grams lang. Then, chin-redded ko lang ng ganyan. Chin-redded, o diba? Bulol-bulol na ang lola nyo, mga kaimbento. Kasi naman, papasok pa sa trabaho. Bali, ilang araw din akong hindi nakapag-upload dito sa aking long form video. Kasi nga naman, sumakit ang ngipin. Hindi makapagsalita ng maayos ang lola nyo. Then, nilagyan ko rin siya ng 2 tablespoon ng ating white sugar. Then, saka natin ilalagay ang ating kalahating kilo or mahigit kalahating kilo siguro to, mga kaimbento. Yung malalaking pusit, nilinis ko lang at tinanggalan ko ng balat. Kailangang malinis na mabuti para matanggal ang lansa, mga kaimbento. At syempre, alisin din ang balat ng pusit. Then, nilagay ko rin siya ng nilaga na to, mga kaimbento. Nilagang mais. 3 pirasong maliliit lang yan, mga kaimbento. Kasi mahilig ako sa mais. Kaya naman, dinamihan ko ng mais. Si Habi rin kasi ay gusto niya rin ng maraming mais. Kaya naman, ayan, napagbigyan ko ang kanyang request. Wala mang hipon at alimasag. Pero same na rin ang lasa dahil favorite niya rin ang hipon. Ay, ang hipon tuloy, ang pusit, o diba? Talagang masasabi nyo na walang cut-cut ito, mga kaimbento. Kasi nga naman, pag nagkakamali, hindi ko na kinakat, lalo na pag nagmamadali ang lola nyo at papasok sa trabaho, kailangan lang merong mai-upload, o diba? Then yan, pakuluin lang natin ng kaunti kasi luto na rin naman yung mais. At yung pusit, hindi pwedeng ma-overcook kasi ito ay titigas at coconut, kaya hindi pwedeng ma-overcook. So yan, luto na ang ating ulam for today's video. Diba? Ang sarap-sarap niya. Nagsaing na rin ako ng marami, mga kaimbento, kasi paniguradong marami kaming makakain. Please follow, like, and share.